Purihin ng Diyos. Yung pong aklat ng pagpapahayag. So, sige po, tayo po ay mabilis na umupo sa ating mga upuan. Purihin ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, ako po ay napahiya sa Panginoon. Bakit ko po nasabi? The other week, nung Tuesday night, siguro actually mga past 1 na yun past 12. Wednesday na po yun. Last week ng Wednesday, ako po ay nagwawalis. Winawalisan ko yung carpet ng anak ko dahil doon ako matutulog. Sana, para makatipid ng kuryente. So, mga ilang saglit lang, magpapatuto muna ako habang kayo po ay nag-aayos pa ng iyong mga sarili, naghahanda. So, ngayon po, mga 1 to 2 seconds, actually marami na akong nalinis. After namin mag-pray, ako po ay naglinis kasi that time walang maglilinis sa bahay. So, purihin ang Diyos. So, maya-maya lang, 1 to 2 minutes, pag ganun ko ng walis ting-ting, may lumagatok. Hindi na po ako makatayo. Hindi na po ako makatayo. Talagang hindi na po ako makatayo. Ang sakit-sakit. At sabi ko, Jesus, sabi ko, have mercy on me. So, tawag ako kagad sa Diyos. Humingi ako ng habag. Kasi naalala ko yung bulag. Sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. So yun po, talaga pong ako po ay nakaunat ulit. At ang ginawa ko, patuloy pa rin ako sa paglilinis. Hindi ako huminto hanggang hindi ko matapos. At purihin ng Diyos. After that, pagising ko, na humiga na ako. At nung ako'y humiga na, kinabukasan, magsisiyar ako, pag upo ko sa inodoro, hindi na po ako makatayo. Talagang hindi ako makatayo. Hawak ako, may mga hinahawakan ako. Kaya sabi ko sa Diyos, ganito lang pala kaiksi ang buhay. Anytime, pwede tayo malumpo, pwede tayo hindi makatayo, pwede tayo may mangyari sa ating buhay. So bakit ko po yun naranasan? Kasi mayroon ako mentoring ng Tuesday group. Yung ating pastor sa Bataan, doon po sa Negros, at yung ating iba pang mga kapatid. So, ang sabi ko sa kanila, ipagpaliban muna namin the following day na kami mag-mentoring kasi bumili ako ng para kay nanay. After that, nakarating naman ako sa bahay bago mag-alas 8. So, kinabukasan kasi sabi ko, mayroon na kaming despedida sa aming SA. So, pinili ko magpagupit. So, in short, hindi po ako nagturo. Pinili ko magpagupit. Kaya, doon ko nakita na natutuwa pala ang Diyos kapag ang mga anak niya patuloy na tinuturuan ng kanyang salita. Kaya yung personal kong pagpagupit, in short, para sana doon na kapag katagpuin ko, kasi hindi ko pa namimit lahat ng mga audit group, yung mga tao doon, pag-meet ko sana sa kanila bagong gupit ako. So in short, nag-contribute ako na 1,200, di na ako nakakain, hindi pa ako nakapunta, nandun ako sa orthopedic hospital. So pumunta po ako sa hospital, pero hindi ako kagad-agad pumunta doon. Tapos nagpa-pray ako sa ating kapatid. Tapos nakulangan pa ako. Sabi ko, sige mag-agree kayo, kami mag-pray-pray. Ako naman ang nag-lead sa prayer. So after ng prayer, tapos sabi na ating kapatid, sabi ni Mr. Alice, sabi niya, sis, tumayo ka, tayo ako. Lakad ako kasi hindi talaga ako makalakad. Pagkatas ginawa ko, sabi sa akin ng anak ko, kulang ako ng stretching. O sino man nagsabi.
Di nag-stretching ako. So after ng stretching, tapos na kami. Di paupo ako na pahiga. Alam niyo po, hindi na ako makatayo. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, kung ito po yung time na pumunta na ako sa ospital, so be it. So in short, pumunta ako sa libreng hospital. Hindi na ako gagastos. Kasi alam ko naman na hindi ako dapat gumastos. Pinalo lang ako ng Diyos. So yun po, nakarating kami pasto, lumapit ako doon sa ating pong auditor, tinulungan ako. So praise God, tinurukan po ako ng pain reliever. At after that, may sakit pa rin. Masakit pa rin, wala pa rin akong magawa. Pero puri ng Diyos, sige, repent lang ako ng repent. Sabi ko talaga, Lord, hindi ko na gagawin. Hindi ko na talaga ipagpapalit ang gawain mo sa personal kong pagpapagupit. Sige, sabi ko. At purihin ng Diyos. The following day, sinikap ko rin po tapos ko magbasa ng Bible kahit masamang pakiramdam ko. Nagpray ako. At pagkatapos po, pumasok ako sa trabaho, pinagpa-drive lang ako. At hindi natapos, ako po'y pumapasok, nakatungkod ako. Pagkatapos sumunod, yung payong ginawa kong tungkod. Pero alam niyo po ba, kailan ako pinagaling ng Diyos? Nung Lunes. Yung ginawa po namin dito, na nagpaawit ako na nagpaawit. At pagkatapos kinuman ko yung mga ugat, lahat ng mga parte ng katawan. So after that, pag uwi ko, doon palang pagpasok ko sa sasakyan, aba, wala na. Tapos, pagising ko kinabukasan, wala na rin pain. Kaya alam niyo po, I encourage each one, napakahalaga pag may sakit kayo, lalo kayo mag-attend ng prayer meeting. Lalo kayo lumapit sa Diyos. At alam nyo, on that day, yung Monday na yon, ako po ay maaga po nakapasok. So pumunta ko kasi mayroong pinadala sa ano tawag nito, sa office. So niresatahan ulit ako kasi kulang pa. Sabi, di ngayon lahat binili ko. So sa biyaya ng Diyos, isa lang ang nainom ko. Bali, 2 lang pala ang nainom ko doon. Bali, 3 ang nainom ko. At lahat po yon andyan na, history na lang, nandyan sa bag ko. Hindi na po ako pinainom ng Diyos. So ano po yung iniinom ko? Yung Word of God. Nagtitake ako ng Word of God. Yung pong dideclare ko yung Word of God. Ipapartake ko po, ikinukuman ko, kasi ang Word of God is Spirit. And Spirit is God. So yun po. Kaya po, ako muli ay wala na pong pain sa likod. Kaya talaga sa Diyos ang papuri. Alam niyo po, sabi ng doktor, maari yan sleep disc. Maari po, sabi niya, kaya nung in-x-ray ako, salamat dahil nung ako po ay nagpa-pray kay Sister Alice, umupo ako sa upuan, ganito po, para malaman ko kung may disalignment. Umupo ako sa upuan, tapos, ito, in-stretch ko ito, dapat pantay ito. So, nung time na yun, talaga ang layo po ng diferensya. Tapos yung paa ko rin, in-stretch ko rin, nakaupo ako, inano ko, ang layo ng diferensya, malayo talaga. Pero alam niyo po, ang Diyos talaga ay mapaghimala. Pwede na tayo hindi gumastos. Kaya po, wag na wag ninyong ipagbawalang bahala ang mga gawain ng Diyos. Bakit po? Natutunan namin sa mentoring, mayroon na po tayong mentoring workers and leaders or anyone na gusto po magpa-mentor, makilala ang Diyos ng lubusan. We have our Zoom meeting for our mentoring every Friday at 7:35 to 8:35. 1 hour lang po yun. So I encourage each one,
para makilala nyo ang Diyos ng lubos-lubos. Kayo po ay kumuha ng ating pong tawag nito link at kayo po ay makiisa sa aming pag-aaral. So, yun po ang ginagawa ko. Sa Bagong Silang, nag-start na po ako ng mentoring. Nakaka-3 meetings na kami. So, dito may mentoring tayo. Sa mga ibang pastors, may mentoring din po na ginaganap. Kaya po, mga kapatid, ano po ang natutunan namin? The greatest work na pinaggagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin is God's work. Kung mayroon kang trabaho, well, mabuti yun. Pero yung pinakadakilang trabaho ay yung trabaho na pinagagawa ng Diyos. The greatest privilege, kung masasabi mo you are privileged, you have all things. But the greatest privilege, yung pinakadakilang pribilehiyo is doing God's work. Kaya po, pinalo ako ng Diyos kasi pinagpalit ko yung pagpagupit kaysa sa gawin ang dakilang trabaho. At purihin ng Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Okay? So, sa umagang ito, dito po tayo sa aklat ng Book of Revelation. And lahat tayo, let us all pay attention because this is very important na atin pong nauunawaan at naintindihan. Okay, so ano po ang sabi po ng salita ng Diyos? Kung atin pong babasahin, hallelujah, bago niyan, kung atin pong babasahin in the book of Revelation, in the book of Luke chapter 8, verse 15, alam niyo po, if you want, doon po sa parable of the good soil, parable of the sower, kung gusto po natin na tayo ay mamunga ng masagana, ano ang gagawin natin? Ito po, dapat may honest heart ka. May honest and good heart ka. Na ano po, ang sabi po dyan, sige, having heard the word. So, yung pinapakinggan yung salita, ano ang gagawin mo? Keep it. Sa ibang translation, receive it. Tanggapin nyo. And then, ano mangyayari? It will bring forth fruit with patience. So, magkakaroon tayo ng mga bunga. Yung salita na hinasik ngayon ng Diyos, you will bear fruit. Some of you 30, 60, or 100. But I am encouraging each one to desire na magkaroon tayo ng fruit ng 100. So anong gagawin niyo po? Habang i-preach ang salita ng Diyos, pakinggan nyo. So wala po unnecessary actions. Huwag kayo makipag-usap sa iba. Makipag-usap kayo sa Lord through His Word. And then anong gagawin mo? Receive it or keep it. Ilagay mo yan sa puso mo at sa isipan mo. At yan ang dahilan, yan ang kaparaanan para ikaw at ako mamunga. So yun po yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya we will now proceed dito po sa ating pong pag-aaralan. Na sinasabi po sa ating pong pinag-aaralan, sige po, everyone will stand. Lahat tayo tumayo. Sabay-sabay natin basahin in the count of 3. Okay? 1, 2, 3, go. Sabay-sabay natin basahin. Now, read your word and we hear at the same time your word. Grant us your anointing
Lord, that we will receive your word with energy, with enthusiasm, with power, with your anointing, Holy Spirit. And now open our hearts, open our mind, that your word will be planted in the tablet of our hearts. It will be put into our minds, and our lives will keep changing from glory to glory. O Diyos, salamat po, because your word is spirit, your word is life. I declare now life, I declare now spirit to greatly manifest and flow in the hearts of your children, in the mind of your people, and in our soul, in the name of Jesus Christ. Use my mouth as your mouthpiece only. Holy Spirit, be our preacher. Holy Spirit, be our teacher. Holy Spirit, grant us your ministering angel to be with us now, guiding us, helping us, oh God, to be attentive, Lord, so that we can receive your word, hallelujah, with faith and love for you, our God. In Jesus' name, all this we pray and give thanks. Everyone will shout, hallelujah! 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 At lahat tayo magsabi na amen. I am blessed, greatly blessed. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, makakaupo na po bawat isa. God bless us all. Okay, so ngayon, ang ating pong title ng mensahe ng Panginoon, God will make all things new. Diyan po sa talat nagagawa ang Diyos ng lahat ng bagay na bago, including you and me. Magkakaroon ng bagong mga bagay dito po sa sangkalupaan. At ganun din po sa sangkalangitan. Yun po yung ipinapahayag ng salita ng Panginoon. So ngayon, dapat natin malaman that the earth and the heaven, we know now, na alam natin, ito po ay, it is not permanent. It will not last forever. Ibig sabihin, ngayon yung ating mga kinagagalawan, yung ating mga pinagtitirikan ng ating mga bahay, ay hindi po ito, it will not last forever. Hindi yan panghabang buhay. Kaya nga po, sabi sa akin kanina, nagme-meditate ako, masyado ka anak, masyado ka, gusto mo talaga malinis, kaya maraming nangyayari sa iyo dahil sa sobrang kalinisan. Sabi niya, hindi naman talaga yan permanente. Eh, ayaw naman ng Diyos din ng marumi. Huwag mong sabihin na ang Diyos gusto marumi. Ano po ang kasabihan? Cleanliness is next to godliness. So kung tayo po ay godly, makadiyos, kailangan po ang kasama noon ay cleanliness. So, ang ibig lang sabihin, huwag sobra. Madaling araw, dapat natutulog na. Hindi na naglilinis. So, yun po yung tinuro sa akin ng Diyos. So, yun po, kaya mga kapatid, when this thing happen, kailan mangyayari na ito pong langit at lupa at lahat ng bagay, ang sabi po, will not last forever. Hindi po yan makapangyayari na sila ay walang hanggan dito sa lupa. Walang hanggang sa kalangitan. When will these things happen?
Maglilikha siya ng bagong langit at lupa. So, makikita natin sa mga susunod na talata, yung pong sinasabi, God will create new earth. Ano ang sabi sa verse 18? Sa Romans 8:18 to 21. Sabi niya, for I karamdaman. We cannot compare it. Hindi natin kaya po ihalin tulad sa kaluwalhatian na ipapahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. And verse 19, sabi po dyan, we will have an expectant spirit na ano po, yung the Son of God who is our Lord Jesus Christ, He will be revealed. And people, lahat ng mga lingwahe, lahat ng tao will know that Jesus Christ is not only man, but Jesus Christ is God. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos. Glory to God. And in verse 20, ano pong sabi dyan? For sabi niya dyan, glorious liberty. So yung po, magkakaroon po yung creation na ito. In short, maalis ito. Matatanggal to. Maglalaho po ito. Yun po yung sinasabi dyan. Kaya mga kapatid, totoo po na ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, what does it profit a man if he gains the whole world? And if he loses his own soul, dahil alam natin na lahat ng ito ay maglalaho. Kung hindi man ito maglaho, ikaw at ako maglalaho. Pag namatay ka, wala ka naman. Pag namatay ako, wala. Pag namatay tayo, wala tayong madadala. Yun po ang pinapahayag dyan ng Diyos. But for sure, maglalaho ang langit at lupa. Hindi po ito ngayon. Ang nakikita ngayon natin na langit, ang nakikita natin ngayon na lupa, hindi ito ang pangwalang hanggang langit at lupa. Maglilikha ang Diyos ng panibago. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. What else? In the book of 2 Peter 3:7 to 13. So dito, ano pong sabi dyan? But the Word, Jesus Christ is the Word of God. Ang sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya sabi niya, but the heaven, sabi niya po, but the day of the Lord will cause us the thief in the night, na pag dumating
sense na matindi ang apoy, yung init. So ngayon, kailan po ba ito mangyayari? So kapag before dumating po ang ating Panginoong Hesukristo, sabi niya po dyan, kaya nakita po natin, ngayon marami mga nuclear weapons, patindi ng patindi ang kanilang paglikha, at alam niyo po ba, kapag ito na po ay nagamit, kahit malayo ka, matutunaw ka na lang. So yun po, kaya therefore, since all these things will be dissolved, madidissolve, maglalaho talaga. Sabi niya, tayo dapat ay makakapamuhay na may kabanalan. Kaya ba natin ito sa sarili natin? Hindi. Pero God has given us the Holy Spirit para tulungan tayo sa mga kanya-kanya nating kahinaan. Amin po ba? Siya po ang tutulong sa atin. Kaya sabi niya dito, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we according to His promise, sabi niya diyan, nevertheless, we according to His promise, look for the new heavens and a new earth, in which righteousness dwells. So, dito sa new earth, dito sa new heaven and new earth, ang katuwiran na po ang maghahari. So, yun po ang gusto diyan ipahiwatig ng Diyos. Dito pa lang tayo sa introduction. Yan po pinapakita ko lang. Pinapakita lang sa atin ng Diyos na totoo magkakaroon ng mga pagbabago. Ito po ay supported ng verses sa Biblia. And also in the book of Isaiah 66 verse 22. Actually, kung babasahin niyo po yung Isaiah 65, Isaiah 17. Di na lang natin babasahin yan. Ito na lang, Isaiah 66 verse 22. Ano po ang sabi diyan? As the descendants, yung ating mga mahal sa buhay, mga kapartido, kamag-anak, ito po ay dapat manatili. It will remain. So yun po, kaya gusto ko lang po sabihin sa atin na totoo, God will make a new thing. Gagawa po siya ng bago. Gagawa siya ng bagong langit, gagawa siya ng bagong lupa. At dapat tayo po ay manatili doon sa bagong langit at bagong lupa. So ngayon, iniisip nyo siguro, akala ko, pag ako'y may relasyon kay Kristo na ating Panginoon, pag ako'y namamatay, pupunta ko sa langit. I believe it. Sa ngayon, na hindi pa, wala pa yung final judgment. But, pag dumating na po yung final judgment, ang tirahan ng mga tao na tayo, na mga mananampalataya ni Kristo Jesus, dahil si Kristo Jesus ang pasaporte natin patungo sa langit. Ang tirahan po ay, praise God, yung kalawit ko tuloy nawala. Nahulog. Praise God, ang tirahan po natin ay hindi na po langit. Dahil ang langit ay tungtungan ng trono ng ating Diyos. At ang lupa ay tungtungan
ng paanan ng ating Diyos. So hindi tayo pwede pumantay sa trono ng ating Diyos. Doon lang tayo sa kanyang paanan. So yun po, kaya mga kapatid, dapat tayo ay manatili. Dito po, mapuntahan natin yan, yung bagong langit at bagong lupa. So yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, how does it look like? Ano bang itsura ng bagong langit? Ano ba yung magiging itsura ng bagong lupa? Na-imagine nyo ba? So, sa ngayon, hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung ano itsura ng bagong langit at lupa. Pero ang alam ko, doon makakasama natin mananahan ng ating Diyos. Atin yan mamaya pag-uusapan. Hallelujah. So, who are there? Sino ba ang nandoon? Dito sa bagong lupa. Yung naroroon ay yung mga tayo mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, whose names are written magpasawalang hanggan. Kaya ngayon, maliwanag na po ba? Okay, palakpakan natin ating Diyos. Pumalakpak ang mga gising. Hallelujah. Malakas na palakpak. Hallelujah. Gisingin na ang mga tulog. Hallelujah. Baka hindi makasama. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So ngayon po, sino po ba yung naruroon? Sino po ba ang naruroon? Sino ang titira doon sa bagong lupa? Ikaw at ako, na ating tinanggap si Jesucristo. Ginawa natin siya Panginoon at kaligtasan ng ating buhay. Kaya nga po sinasabi niya, Jesus is the way. Jesus is the truth sa John 14 verse 6. Jesus is the life. Siya yung ating buhay magpasawalang hanggan. So yun ang mga titira doon. So mamaya titingnan natin kung kasama ka nga ba doon. Okay? So tingnan na po natin, what are the new things na lilikhain ng Diyos? What are the new things? So number 1, ang lilikhain ng Diyos is new heaven and earth. And sea was no more. Wala nang karagatan. Okay? Ulitin natin. Yan ang sinasabi sa Revelation 21 verse 1. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Kaya po dahil ang lahat ng bagay ay maglalaho, wag na natin ilagak yung ating oras at panahon sa mga bagay na naglalaho. Dahil kung hindi man yung mga lupa, itong lupa na ito, yung langit, ikaw rin ay maglalaho. Tayo rin ay maglalaho. Ako rin ay maglalaho. So yun po ang sinasabi, pero dito sinasabi ang lilikhain ng Diyos, new heaven and new earth. At wala nang karagatan. Amin po ba? Wala nang karagatan. Bakit kaya wala nang karagatan? Dahil tandaan po natin, doon sa Genesis, nung nilikha, di ba nagkaroon ng forma, kasi dati walang forma dahil tinapon si Diablo. Ano lang ang nandoon? Mga karagatan. Ngayon, pag nilikha niya ang new heaven, new earth, wala na si Satanas. Kaya wala nang karagatan. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos. Malakas na palakpakan. We shout hallelujah. Hallelujah.
So dapat ito po ang ating pagtutuunan ng pansin. Okay. So wala nang karagatan, maliwanag po yan. Hindi na natin kailangan kumain ng isda o mga nandoon sa karagatan. Okay, so ngayon di na tayo kailangan na maligo pa sa dagat. Wala na po doon sa new heaven and new earth. Okay, so number 2, ano pa yung nandoon? Magkakaroon ng tinatawag na New Jerusalem. Yung New Jerusalem, ito po yung tinatawag na Holy City. So sa Israel, may Jerusalem ngayon. Pero it will not exist after ng judgment. Kasi maglilikha ang Diyos ng panibagong New Jerusalem or the Holy City. Ano po ang sinasabi sa Revelation 21 verse 2? Then I, John, saw the Holy City, New New Earth. Kung paano ngayon may Jerusalem sa Israel, magkakaroon din po ng New Jerusalem, the Holy City, yung bagong lupa, yung bagong earth. So ang sabi po dito, New Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. So bakit po magkakaroon po tayo ng kasalan? Kaya yung sinasabi diyan, prepared as a bride adorned for her husband. Tayo yung tinatawag na bride. At ang ating Panginoong Jesucristo yung husband. Ikakasal tayo sa Kanya. Lahat tayo. Kaya kung hindi ka man nakaranas na ikasal dito sa sanlibutan na ito, tiyak na tiyak makakaranas ka ng kasalan kapag ikaw po ay nakasama. Hallelujah! Dito sa new heaven and new earth. At ano pa po? Ito po yung place where God dwells as one as one of His people. Ito po yung lugar na kung saan ang Panginoon ay mananahan po dyan. So, sususugan natin, number 3. Ito po yung tinatawag, ano panlilikhay ng Diyos? Ito yung home of God is among mortals. Yung bahay ng ating Diyos ay kapiling niya ang mga tao. Yung mortals na tinatawag po dyan, yung mga tao na kanyang niligtas. Sabi niya sa verse 21, verse 3, and I heard a loud voice from heaven say, yung mga sigurado na makakasama natin ang ating Diyos. Kung ngayon, because His Spirit, nakakasalamuhan natin pero hindi natin siya nakikita. But in this era na magkakaroon ng new heaven and earth, na lilikhay ng Diyos, ang bagong langit at lupa, at ito rin pong magkakaroon ng home of God, yung pong dwelling place, the tabernacle of God, ay kasama niya ang mga tao. And He will dwell with them. So, sino ang makakasalamuha ng Diyos? Sino ang makakasalamuha niya? Angel o tao? Makakasalamuha
niya ang mga tao. He will dwell. Mananahan siya sa mga tao na makakasama doon sa tinatawag na new heaven and new earth. Palagpakan nga po natin ating Panginoon. Praise God. Glory to God. Can we shout hallelujah? Kung ikaw ay nangangarap at nagnanasa na makasama ng ating Diyos forever and ever, let us shout hallelujah! Hallelujah! So yun po yung sinasabi, lilikhain ng Diyos, yung home of God, na kung saan siya po ay mananahan kasama ang mga tao. And they shall be His people. Yan ang mga tao na ito po ay tinubos ng Panginoong Jesucristo. Yan ang mga tao na makakasalamuhan ng Diyos. Kaya sabi ko nga po kung dito, hindi man natin nakikita ang Diyos ng mukhaan, but dito po sa era na ito, ka-after ng God's judgment, makikita na po natin ang mukhaan ng Diyos. Sinong excited? Itaas ang kamay, iwagayway. Hallelujah. Glory to God. At ano pang sabi diyan? God Himself will be with them. Makakasalamuha sila ng Diyos. Ang Diyos mismo ay sa kanila. God Himself will be with them and be their God. So, hindi na po makikita natin na hindi lang natin ma-feel that God is with us. Makikita natin dahil makakasalamuhan na po natin ang Diyos. Kaya po sinasabi, the home of God, yung bahay ng Diyos ay nasa mga tao. Amen? So naiintindihan na po natin kung bakit hindi tayo forever sa langit. So ngayon, kung halimbawa mamatay tayo, sasabihin nyo, wag naman sana. Dapat lang. Hindi pa naman talaga tayo mamamatay. Kung sakali lang mamatay tayo, at tayo may personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, talagang ginawa natin siya Panginoon, pagka ikaw ay namatay, yung kaluluwa mo pupunta ka agad sa langit. Pero after pagkaroon na ng judgment, ibaba ka. Ang tirahan mo hindi langit. Ang tirahan natin hindi langit, kundi lupa. Yun, new earth. Kasi ang langit ay tuntungan ng trono ng ating Diyos. Amen? Maliwanag po ba? So, hindi po sila doon forever. Nauna pa lang sila. Pero ang talagang tirahan natin ay lupa, new earth. So, yun po. Kaya dapat tayo ay maging excited. So, pero hindi ito katulad ngayon na nakikita natin. Wala na po ito. Hindi na po ito. Maglalaho na po ito. Okay, so ngayon, nakita natin, di po ba kanina yung verse, doon po sa verse 2, sabi nga po, instead na tayo ang umakyat sa lupa o sa langit, ano ang gagawin ng Diyos? Siya po ang bababa. Sabi po sa verse, punta natin yung verse 2. Balikan natin yung verse 2. Instead of our going up to meet Him, to meet God, He came down to be with us, just as God became man in Jesus Christ and lived among us. Doon po sa John 1:14. Tama ba? John 1:14. So, nakita niyo po, nung sabi niya John, then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. So, kaya po, ang ginawa ng Diyos, parang ginawa niya kay Jesus Christ, na para tayo maligtas, si Jesus Christ ang pinababa. Sinugo dito sa sangkalupaan.
na sa lahat ng maniniwala sa Kanya, magkakamit ng buhay na walang hanggan. So ganun din po ito. Bababa po ang Panginoong Hesus, tatagpuin tayo sa alapaap. Ganun po ang mangyayari. Okay? So ngayon, kapag ang Panginoon ang siyang magre-reign, siya na po ang maghahari, ano po ang inaasahan natin? There will be love, there will be peace and security. Pero ngayon, kung babasahin niyo yung Revelation, maraming madideceive pagdating ng araw kasi ang mga bansa sasabihin nila ang kanilang pakay is peace. Ang pakay nila is security, pero ang katotohanan hindi. Peace and security, nasa Bible po yan. Pero kailan na lang po yan mangyayari na magkakaroon po ng pag-ibig, totoong pag-ibig, totoong kapayapaan, totoo na sigurado ka sa buhay mo, you are secured, mayroon security, may kasiguraduhan. Ito po kapag ang Panginoong na Jesus na po ang siyang maghahari. Bilang siya po yung King of Kings and Lord of Lords. So tingnan natin ang result nito. Di po ba, sabi kanina sa Revelation 21 verse 3, magkakaroon, lilikhain yung home of God or God's home. Lilikhain yung bahay ng Diyos. So, yung bahay ng Diyos, sino ang makakasalamuha tayo? Ang mga anak na nananampalatay kay Jesucristo. At ano po ang resulta? Ano ang sabi po dyan? God will ba doon? Nandoon ka na sa bagong lupa. May iiyak pa ba doon? Ano sa palagay mo? Sabi ng iba, yung iba, hindi mapalagay. Tama? So, dahil nandito ito sa banal na kasulatan, sabi niya dito, and God mo, ang mahal mo sa buhay, marahil asawa mo, marahil anak mo, apo mo, kapatid mo, nandoon sa impyerno, hindi ka ba iiyak? Kaya dito ang magpupunas na ng ating mga luha ay ang ating Diyos mismo. Kaya pagsikapan natin na ikaw at ako ay hindi papunta sa impyerno. Dahil totoo na may impyerno. Totoo. At ano po ang sabi po dito? There shall be pag nandun ka na physical death, wala na po. Kasi magkakaroon tayo pagdating ng araw na makakasama ka ng Diyos, ang katawang lupa natin ay magiging glorified body. So anong pagkakaiba ng glorified body? So ngayon yung katawan natin, hindi natin kaya sumuot dyan sa pader. Pag glorified body na tayo, parang si Jesus Christ, kaya niya sarado ang pinto, nakapasok siya. Tama? So yun po, wala na pong kamatayan, wala na pong kapanglawan. Wala nang sorrow, wala nang crying. Kaya ang pag-iiyak, dito pa lang sa lupa. Kaya umiyak na kayo. Iyak kayo. Iyak tayo. Yung mga naisin natin na makasama ang Diyos, iiyak natin sa Diyos.
There shall be no more pain. Wala nang kasakitan dyan. Wala nang pain. Wala nang karamdaman. Ano pa? For the former things have passed away. Ito pa'y maglalaho na. Kaya healthy bodies na tayo. Ano ang body natin? Glorified body. Hindi na ito. Magkakaroon din tayo ng bagong pangalan. So, sa ibang araw na naman po yon. So, sasabihin mo, ano kayang pangalan ko, Sister Judith? Ay, sa ngayon, di ko pa alam. Doon na natin malalaman pagdating sa bagong lupa. Okay. So, yun po yung sinasabi dyan sa Revelation 21 verse 4. And then, yung pang-apat, meron pa ba? Oh. Okay, wala na pala. Kasi pinag-isa ko na pala yung no more sea. Okay, who will inherit these things? Sino ang magkakamit nito? Sino ang magkakamit nito? Ang sabi po sa salita niya, those who conquer. Ang bagsak mo, impyerno. Hindi bagong lupa. Hindi bagong langit. Who will inherit these things? Itong new heaven, itong new earth, itong mga tao na nangagtatagumpay. Ano ang sabi sa Revelation 21 verse 7? He who tutulog ngayon, nako, mag-pray kayo. Sabi kanina, ano pong sabi? Yung mamumunga yung mga nakikinig at hindi natutulog. Makikinig at ilalagay ang kanyang salita. Ibig sabihin, tatanggapin mo. Kaya ka natutulog kasi hindi mo tinatanggap. Kaya sabi mo, I receive, Lord. Ito po ay, itong mga pinag-uusapan natin, ito na po yung magaganap pagdating ng araw. So, sino po yung mag-overcome? Ang sabi dito sa Revelation 21 verse 7, He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. So yung mga magtatagumpay, ang magmamana ng lahat ng ito na ating pinag-aralan, yung new earth, mamanahin natin yan. So, in short, hindi pala pwede na sinasabi mo, once saved, you are saved forever. Bakit ko sinabi? Dahil ang sabi po dyan, yung magtatagumpay. Yung magtatagumpay. So mayroon talaga tayong gagawin. Ano ang gagawin natin? Tatakbo ba tayo? Kailangan po tayo mangagtagumpay. Mayroon tayo dapat pagtagumpayan. Ano-ano ang mga ito. Okay, next. Dito na tayo sa Revelation 21 verse 8. Things that we should conquer or overcome. Huwag na kayo matutulog, baka dito na kayo. Ito yung dapat natin pagtagumpayan. Una, but the Huwag mo nga yan sa akin, natatakot ako. Yung mga natatakot sa dilim, yan ba?
Yan ba yung mga duwag? Yung mga duwag na kahit yung kanyang asawa ay talagang problema niya, ayaw niyang iwanan. Sabi niya, naduduwag ako. Baka pag iwanan ko, ako ay sumpain. Ay talaga wag mo iwanan asawa mo. Pag nag-asawa ka, walang iwanan. Tsatsagain mo talaga kasi yan ang sinabi ng Biblia. Amen? Palagpakan natin ang Diyos. Kaya yung mga nagplaplanong mag-asawa, mag-pray kayo. Simulan nyo na ngayon. Nabigyan kayo, sabihin nyo kay Lord, isa-isahin nyo yung mga gusto mo. Praise God. So, sino po ito yung mga coward? Ito po yung mga duwag. May Tagalog ba tayo dito na? O sige, English muna. But the cowardly, ano ang sabi ng verse 20 ng 8, chapter 21 ng Revelation? But the coward naman sila kasal. Ako po, wala akong pinapatamaan. Ang Diyos gusto niya, wag tayo mapunta sa impyerno. Mahal ko kayo. Ano pang sabi diyan? Sorcerer. Para naman sa mga duwag. Sino ba ang sinasabi diyan duwag? Yung bang natatakot tayo sa ahas? Yung mga duwag na sinasabi po diyan, ito po, ito yung mga tao who turn back from following God. Not brave enough to stand for Christ. Sino yung mga duwag? Ito yung mga tao na huminto na sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon. Ibig sabihin, pwede ka na ikaw ay nag-a-attend ng gawain ng Diyos. Pero, hindi mo naman talaga siya sinusunod bilang Panginoon, na ibig sabihin, pag Panginoon siya, yung gusto mo, ang gusto mo. Ang gusto ng Panginoon mo, yun ang gugustuhin mo. Ang ayaw ng Panginoon mo, yun din ang aayawan mo. Kaya kung ano ang ayaw ng Panginoon mo, dapat yan din ang ayawan mo. Kung huminto ka, kung kahit mag-attend ka, kasi totoo po yan. Anong sabi ni Jesus Christ? Sabi ng lumapit sa kanya. Sabi niya, Panginoon, marami magsasabi, nagpalayas ako ng demonyo. Aba, nag-cast out devils pa. Sabi ng Panginoon, lumayas kayo, hindi kita kilala. Sabi mo, Panginoon, nag-attend naman ako every Sunday, late ka nga lang. Panginoon, marami kang sinasabi sa Panginoon. Anong sasabi ng Panginoon? Hindi kita kilala. Bakit? Pag sinabi pala natin na Panginoon, si Jesucristo, dapat hindi ka hihinto. Hindi tayo hihinto sa pagsunod sa kanyang mga gusto sa ating mga buhay. We will not stop following His Lordship as Lord ng ating buhay. At all cost, kahit na ba nahirapan ka, yes. Kahit may karamdaman ka, yes. Basta nakita ng Diyos, hindi ka huminto, sumusunod ka. Kahit malayo ang bahay mo, sumusunod ka. Hindi mo pwede sabihin na,
ay maghahanap na lang ako ng ibang church. Kung saan ka tinanim, tanungin mo ang Diyos. Kahit saan ka pumunta, kung hindi yun ang will ni Lord, you are not following the Lordship of Jesus Christ. Mapapahamak ka lang. Nangyari na po yan sa akin. Kaya po ako inatake ng hypertension attack, mamamatay na lang tuloy ako. Kasi umiwas ako. From Saudi Arabia, gagawin na nila akong pastor. Ayoko nga, takot kaya ako. O di pinalo na naman ako. Palagi lang ako napapalo ng Diyos. Kaya ako sinasabi sa inyo, na totoo yan pag sinasabi mo, subalit para naman sa mga duwag, para hindi sabihan ka ng Diyos na duwag ka. So anong gagawin mo? Kung nagmamarcha, I am decided to follow Jesus. No turning back, kahit na mahirap, sumunod ka pa rin. Walang ayawan. Hindi pwede aayaw ka. Kung gusto mo magmana ng New Earth, yun dapat ang mapagtagumpayan natin. Ano po ang sabi po diyan? So sino pa yung mga sinasabing duwag? Yung hindi mo kaya mag-stand. Di ba minsan sa mga opisina, sinasabi, alam mo, mga friend mo, born again ka ba bro? Sabi mo, smile na lang. Pag hindi ka makapag-stand na ikaw ay born again, bakit ka na born again? Yung iyong espiritu na dating patay, binuhay ng Diyos. Yun ang born again. Hindi yan relihiyon. Yung patay na espiritu, yung malayo, ang iyong relasyon sa Diyos, naging malapit. Yan ang na-born again. Yung espiritu na nagkasala kay Adan at kay Eva, nabuhay muli. Kaya kumpleto ka na uli. Mayroon ka ng espiritu, kaluluwa, katawang lupa. So kapag ikaw ay magsasabi na, pagka sinabi, born again ka ba? Nag-a-attend lang ako sa mga ganyan. Naku po, pag dumating yung kamatayan, at sinabi, born again ka, yes, kasi tinanggap ko si Jesucristo. Siya yung aking Panginoon at kaligtasan. Kaya alam ko, ano man mangyari sa akin, kasama ko ang Diyos. Yan ang mga hindi duwag. Yun ang mga duwag, nag-i-stand for Jesus Christ. Di ba napapanood natin yung mga pelikula na yung mga pinersecute, tapos yung isa sabi niya, takwil mo si Jesus. Sabi niya, you will be free. Yung isa, tinakwil si Jesus. Tapos takbo siya. Pagkalayuan, binaril siya. Patay siya. Tapos yung isa, napanood ko, takwil mo si Jesus or you will be free. Sabi niya hindi. Kaya sabi niya, nag-pray siya, Jesus, Jesus. Binabaril siya. Hindi siya namatay. So anong nangyari? Siya yung nabuhay. Kaya we will stand. Yan ang mga hindi duwag. We will stand for Jesus Christ. Huwag kang mahiya na ma-identify ka kay Jesus Christ. Ako sa opisina ngayon, na balitaan ko, pinagtatawanan ako, pray. Pinagtatawanan ako, nag-pray ako. Pero, praise God, kaninang umaga sabi ni Jesus Christ, sabi ng Espiritu ng Diyos, sabi niya, ako ang maghihiganti. Vengeance is mine. So mag-stand tayo. Mag-stand tayo. Hallelujah. Next, ano pang sabi dyan? Mga taksil. Sino mga taksil? Sinong pinagtataksilan natin? Yung ating Diyos. So sino ang mga taksil? Yung mga sinasabi nilang Kristiyano pero huwag ka. Hindi naman talaga sila nagbabasa ng Biblia. Huwag ka, hindi naman sila talaga nananalangin.
Hindi lang ito, taksil ka sa asawa mo. Kasama na yan dito sa isa. Yung taksil, yung binibigyan ka ng Diyos ng 24 hours a day, pero saan mo ginagamit? Tapos maya-maya, sasayaw-sayaw ka na. Nakatiktok ka na. Pero wala ka naman oras na ibinigay sa Diyos. Anong tawag sa'yo dyan? Anong tawag ng Diyos sa atin dyan? Taksil. May oras ka sa iba, pero sa Diyos wala. Tama po ba? Mahal tayo ng Diyos. Amen? Ito yung dapat natin pagtagumpayan. Ano pa? Mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Alam niyo po, nandun yan sa Proverbs, mga kasuklam-suklam na bagay. So sa susunod na lang, kasi wala na tayong oras, pupuntahan ko pa sana sa Proverbs. Ano pa? Mamamatay tao. Ito po yung mamamatay tao. Pwede ka hindi pumatay, physical. Pero kung nagagalit ka, hindi ka nakakapagpatawad, yan na yun. Yung hindi ka nakakapagpatawad, pag nakikita, kakainis talaga yan. Yung talagang pagtingin mo pa lang, dinig mo pa lang, nagagalit ka na. Kahit anong ginawa sa'yo, anong kailangan natin? Magpatawad. Kasi kahit ano rin ang ginawa natin sa Diyos, pinapatawad tayo sa oras na humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Amen? Palapakan natin ating Diyos. Glory to God. Ano pa? Mga nakikiapid. So, alam na po natin yan. Pag hindi mo asawa, wag mong pakialaman. Ulitin ko po. Sa boyfriend mo, girlfriend mo, wag mo nga pakialaman, hindi mo pa nga yan asawa. Kaya mga live-in, ay lalo na, wag mong pakialaman. Hindi magpakasal na lang kayo. Kasi doon ka pa rin papasok sa mga nakikiapid, mga mangkukulam. Sino ba yung mga mangkukulam? Mga rebelde. Mga anak nagre-rebelde sa magulang. May magulang ba nagre-rebelde sa anak? Mayroon, kaunti lang. Di ba mayroon din, pero kaunti lang. Ano pa? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So alam na po natin yan. Ang Diyos-Diyosan dyan, hindi lang yan yung mga rebolto. So, ano ba yung Diyos-Diyosan mo? Pagising mo sa umaga, anong gagawin mo? Cellphone. Tatawa ka na. So, alam niyo po, nagiging Diyos-Diyosan yan. Kasi anong sabi ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Uunahin palagi ang Diyos. Talaga po, iba talaga kapag inuuna natin ang Diyos. Iba ang feeling. Iba talaga ang iyong mararanasan kapag inuna ang Diyos. Kaysa sa anumang bagay. Ano pa? At sa lahat ng mga sungaling, mga sinungaling. Oh, mga kapatid, beware of liars. Sabihin mo sa sarili mo, beware. Beware of lying. Huwag ka na magsisinungaling. Sabihin mo sa sarili mo, huwag ka na magsisinungaling mula sa araw na ito. Bakit? Ito daw dapat ang ating pinagtatagumpayan. Ito yung mga bagay na dapat mong pagtagumpayan. Para ano? Makamana ka ng new earth, new heaven. Maliwanag po ba? Kaya sabi po, ang magiging bahagi nila, so ngayon, saan na po ang kanilang pupuntahan? Yung destination nila next? Ano ang destination nila of failure to overcome or conquer? Yun na po yung sinasabi. Dadalhin pa sila dito sa lawa ng apoy at asopre. At habang buhay na nandoon sila. So yan po ang mga destinasyon.
kung kayo po, kung tayo po ay magsisinungaling, na kahit sinabi na natin si Jesus Christ ating Panginoon, doon po tayo papunta. Kasi nakasulat po yan dyan. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya sa ating conclusion, anong gagawin natin? Sige po, lahat tayo tumayo. Anong gagawin natin? Decide to achieve God's new things. Na makuha natin, makamtan natin itong bagay na sinasabi ng Panginoon. Mga bagong bagay at mga tagumpay tayo. So, isa-isahin nyo na lang, aralin nyo pa rin yan, na dapat yan ang ating mapagtatagumpayan. Yung Revelation 21 verse 8. Maliwanag po ba mga kapatid? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Awitin nga po natin yung ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Lahat tayo magpakumbaba. So malinaw po yung itinuro sa atin